Binatis, safe pa rin yung mga sumalubong dito, pero si Oaks ayan na gagamitin din yung kanyang perfect match. Iiwasan nila pero it's too easy for Lexi. Nanguna na. Si Mike yata magiging plano na. Nabuhat naman siya dito ni Aidid, and that is gonna be an unstoppable kill para dito kay Aidid. At mukhang nag-disperse na nga yung members ng Mongols at si Oaks din ang nabigyan. So this is gonna be a failed attempt na tapusin yung laban from the side of the Mongols. Ang ganda nung intercept na ginawa ng Nightmare Esports. Pare, ako yung nai-stress dito sa dalawang kupa na to eh. Nai-stress ako pag nakikita kayo mga ganitong klaseng galawan. Pero again, high stakes tong game na to, no? Tournament lives ang na magkabilang kupunan na ito ang kanilang inilalaban. The Mongols and Nightmare Esports. Napakataas na ng kill score natin. Ito, bihira lang natin makita yung ganito. 39 kills in total para sa 22-minute game. Ganito kabalagbag, ganito kahampasan, ganito ka madugo ang nagiging laro na ito. Umabot ba naman ng best of 3? Talagang nasagad ang naging laro. Jasmine and Mubo magkakasalubong. Si Ryu, ay tama ba? Si Ryu tsaka si ano ba to? Hindi, ibang skin. Kala ko naka Ryu and Ken eh. Ken lang pala yung isa. Ken lang. Ibang laro yung ginamit ni Joe. Hindi nag-Ryu. Basag King trip, no? Basag trip. Sabi ng Mongols, basag trip ha. Okay. Lord is gonna be spawning in 8 seconds. Taking buffs muna sila. Magandang posisyon din ang kailangan dito. So ang plano ni Juviana ata ipaangatin muna yung minions doon sa may bandang top side tsaka siya re-respo. Kaya mukhang nakaramdam sila. Sinisimulan na yung Lord. Call ng Nightmare Esports lumapit na doon. Kailangan na ang presensya dito ni Juviana. Pero may nasipak! Yun lang! Si Muwang una mapapatumbayin yung immortality. Hindi magiging sapat para iligtas ang kanyang sarili. And the Mongols right now is at a huge disadvantage. Dahil matagal ang death timer. Si Aidid ngayon ang hahabulin. Siya naman ang bibigyan. Pero may buwat play! And that is gonna be Nomad taking 2 kills. Juviana will fall down. Pero dalawa din naman ang nakuha nila. So lalamang pa rin ang Nightmare Esports. They now have the chance to try and secure this Lord, knowing na wala na yung retry holder ng the Mongols. Ang kati sa ulo nito, pare. Nawala yung jungle si Exora. Pinilit abutin si Aidid. Pero may sipa na gagawin si Jasmine! Aray ko, ang ganda naman ng combo na yon. Alley play. Kasabay nung synchro fusion, saktong-sakto lang doon sa kanyang abang. Nagwawala na nga si Nomad dito. Napakatindi na naman nagiging galawan ng si Oaks. Wala na magawa sa harap ng dalawang miyembro at siya'y pilit na hinahabol. Siya'y tatakbo, siya'y aatras, pero yung Lord masesecure na ng Nightmare Esports. Ang dami ng minions na paparating sana in favor of the Mongols. Kaso nga lang, nabitin sila, Burrito. Ano nangyayari sa Earth, pare? Nightmare Esports and the Mongols. Misplace after misplace para sa mga vital heroes dito ng the Mongols. Zexora pinili talagang umabot. Ramdam na niya, pare. Yung kabitinan kapag hindi naka-sky piercing ng Zexora. Gusto ko lang ulit-ulitin to. Kasi magbabago talaga to, pre. Kung ewan ko na lang. Wait lang ha. Zexora. Iiwas na muna na Lord ay kasama na nila sa gitna. Ready na ata tapusin to ng Nightmare. Ang kunat nito, Burrito, kaya talaga namang mahirapan dito ng Mongols at talagang pipilit ng Nightmare Esports. Lahat ng pwede lang ibitaw ay kanilang binibitawan na. At mukhang nababawasan nga ng tuluyan yung mga miyembro ng kabila at yung base nilalak na ng Nightmare Esports sa sila mag-advance dito sa ating gauntlet. Oh my goodness! Sino mag-aakala na ang kupunan na walang naipanalo sa ating round robin eliminations mula dito sa Nightmare Esports magwawagi against dito sa crowd favorite or tournament favorite na the Mongols. Man, pinusuan lang talaga ng Nightmare Esports to. Binigay lang nila lahat dito sa game na to. Yeah, aminin ko medyo naging magulo. Medyo sloppy yung mga